si Ferdinand Romualdez Marcos. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Patay ang isang gwardya sa Antipolo City matapos harap-harapang pagbabarilin ng kapwa niya sa Q. Nag-ugat umano yan dahil sa 30 minutong pagka-late sa trabaho ng biktima. Pero ang suspect, may iba pang ikinakatwirang mitya ng pamamaril. Nakatutok si Jonathan Andal. Walang habas na binaril ng gwardyang yan ang kapwa-gwardya sa isang warehouse sa De La Paz, Antipolo City. Hanggang ito'y masawi. Ang pamamaril nag-ugat lang umano sa 30 minutong pagka-late ng biktima. Karelyebo kasi siya ng suspect at hindi ito ang unang pagkakataon na nahuli ito ng pasok. Yung suspect natin ay parang buong araw na nagjo-duty at initially sa kabi niya, parang araw-araw na lang na late yung masama niya. Pero may ibang ikinatwira ng suspect. Sumuko siya ng puntahan ng mga pulis sa warehouse. Ayalitan po kami. Dala po ng galit, pati sa mga pagbabanta niya sa akin, pati sa pamilya ko. Sa akin, wala namang problema eh. Pero ayoko yung nadadamay ko yung pamilya ko. Na-recover ang baril na ginamit ng suspect na naharap sa kasong homicide at pinag-aaralan kung aabot sa kasong murder. Hihingi po ako ng patawad, hihingi po ako ng pasensya. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 Oras. Nagdeklara na si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel ng isang food security emergency sa bigas ngayong araw. Alinsunod daw ito sa rekomendasyon ng National Price Coordinating Council o NPCC sa gitna ng hindi raw pangkaraniwang pagtaas sa presyo ng bigas. Sa inilabas na Department Circular No. 3, effective immediately ang deklarasyon. Sa bisa ng Food Security Emergency Declaration, ayon kay Laurel, maaari na nilang i-release ang buffer stock ng bigas na nasa National Food Authority o NFA para maging stable ang presyo at masiguro na may bigas para sa mga consumer. Hanggang 480 pesos na ang presyo kada kilo ng karneng baboy sa Metro Manila. Ayon sa isang grupo ay masyadong mahal yan kumpara sa presyo ng mga karatig lugar. Kaya mungkahin nila magtakda ng maximum suggested retail price para sa baboy dito sa NCR. Nakatutok si Bernadette Reyes. 6 miyembro ng pamilya ni Cristina pero kalahating kilong baboy lang ang pagsasaluhan nila sa hapunan. Hindi na raw kasi kaya ng budget ang 1 kilo ng baboy na umaabot hanggang 450 pesos kada kilo dito sa Maypaho Market sa Caloocan. Hiwain ng maliliit, tapos haluan lang po ng gulay. Tapos para po marami, tapos sabawan. Sa karinderya namang ito, hindi na muna nagtitinda ng mga putahing may sangkap na baboy. Ang baboy po kasi talaga ngayon mahal. Kaya po kung ano yung mababa, yun po ang niluluto namin. Ganyan na? Kagaya po ng gulay. Na-adjust na lang po. Tapos konti-konti lang yung kuha. Kasi mahirap kumita kapag ganun kataas. Nitong January 20 hanggang 25, tumaas ng halos 17 pesos ang kilo ng kasim. Mahigit 35 pesos naman sa liempo. Pero ngayong mababa naman ang farm gate price ng baboy, pag-aaralan daw ng DA kung bakit mataas ang presyo ngayon. Maaari daw na may nananamantala. Pero ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, sa Metro Manila lang daw ganito kataas ang presyo. Sa labas ng Metro Manila, pasok sa kwenta nila ang presyo ng baboy. Nasa 380 to 400 yung liempo. So yung kasim nasa 350 to 360. From 220 to 240 ang farm gate price. So pinakamataas dapat nasa 380, yun ang tingin namin. Kaya naman mungkahi ng SINAG, dapat na ring lagyan ng maximum suggested retail price ang baboy sa Metro Manila. Nagkaroon kami ng usapan ni SEC na mag-set ng meeting, no, para ma-check yung retail price dahil sobrang mataas yung 480. Pinag-aaralan na yan ng Department of Agriculture. Ngayon ko palang uupuan talaga yan at to see the whole value chain kung saan na pupunta yung nawawalang, hindi naman nawawala, yung margin na 100 to 150 pesos. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 Oras.
Nauwi sa bulan at barilan ang paglapit ng mga pulis sa isang party list nominee. Giit ng nominee, tinangka siyang tambangan pero sabi ng pulisya, aarestuhin lang siya at ang nominee ang naunang namaril. Nakatutok si Maki Pulido. Bandang alas 11 ng umaga kahapon nang lapitan umano ng dalawang lalaki sila June de la Cruz, nominee ng Magsasaka Party List at dating miyembro ng Alex Bongcayaw Brigade. Paalis na sana siya noon sa isang talyer sa Cainta, Rizal, pero sinubukan pang kausapin tungkol sa pag-aahente ng lupa. Pero nang makita niyang bumunot ng baril ang isa sa mga ito, sumakay daw siya agad ng kotse at kumaripas ng takbo. Naisip ko niya, assassin na to. Tinakbuhan ko na. Tapos may pumutok na. Hindi pa ako nakakaabante. Nagpaputok na. Naghabulan hanggang ma-corner sila June sa Karangalan Village sa Cainta pa rin. Noon lang umano nalaman nila June na mga pulis ang humahabol sa kanya. We believe that this is a failed assassination attempt on our client. Itinanggi ito ng Marikina Police. Namataan umano ng isang intel operative si De La Cruz kaya't verify nila sa korte kung meron pa siyang outstanding warrant of arrest. Nakasibilyan ng mga pulis para umano hindi matunugan ang operasyon. At sa bersyon nila, kahit nagpakilala na umano mga pulis ay binaril sila ni De La Cruz. Nakakuha umano sila ng kalibre 45 baril sa sasakyan ni De La Cruz. Nung in-inform siya, bumunot na ngayon siya ng baril. So, inunahan na ngayon ng pulis natin. Ngayon, nung pinutukan na ng pulis natin, sumakay na siya sa sasakyan niya. Pinatakbo yung sasakyan niya. Wala akong dalang baril dating dahil nga gun ban eh. Inaresto si De La Cruz batay sa mga warrant of arrest na inisyu ng Las Piñas RTC noong 2018 at 2020. Sabi ng kanyang abogado, ang 2018 warrant ay kaugnay sa pagpatay sa kapatid ni Dante Jimenez ng VACC noon pang 1992, bagamat mali umano ang spelling ng pangalan. Sabi pa ng abogado ni De La Cruz, merong immunity from suit o hindi na pwedeng kasuhan si De La Cruz dahil sa nilagdaang peace agreement noong 2000 sa pagitan ng gobyerno at ng ABB. Binuo ng Metro Manila Rizal Party ang Alex Bongcayaw Brigade bilang isang urban guerrilla unit noong dekada 70. Kung meron naman siguro ang peace agreement yan, hindi naman siguro sasabihin ng court sa amin na yung warrant niya na existing valid pa ba? Sa habulan, naipit ang isa sa mga pulis na sakay ng motorsiklo at ginagamot ngayon sa ospital. Dahil dito, kakasuhan si De La Cruz ng frustrated homicide, pati na illegal possession of firearm, violation of the Omnibus Election Code at multiple malicious mischief. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Sa huling linggo ng sesyon bago mag-adjourn ang Kamara, sinabi ng House Secretary General na aaksyonan na ang 3 impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Noong Biyernes, isinagawa ang mga rally na dinaluhan ng ilang libong rallyista, hinihiling sa Kongreso na isulong na ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayon, sinabi ni House Secretary General Reginald Velasco na aaksyonan na ito at ibadadala na sa tanggapan ng House Speaker. We will act on it this week. Sir, ilang self-imposed deadline na po kasi yung government? Well, itong week na to in deadline talaga. Disyembre pa ng nakaraang taon inihain ng 3 reklamo at ilang linggo na itong hawak ni Velasco dahil may hinihintay pa raw siyang pang-4 na impeachment complaint. Oras ang issue sa impeachment dahil ito na ang huling linggong magsesesyon ng Kongreso bago ito mag-adjourn para sa kampanya sa eleksyon 2025. Ang sunod na sesyon ay sa June 2 hanggang 13, 2025. Kapag natapos ang termino ng kasalukuyang Kongreso sa Hunyo, kailangan muling maghain ng panibagong impeachment complaint kung nais pa itong isulong ng mga bagong mahahalal na kongresista. They're looking for the fast-track process, no? Which will override all these requirements, no? Once they file with 103 or more congressmen, diretso yun sa plenary and then Senate agad. Nauna nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi siya pabor sa impeachment ni VP Sara dahil sayang lang daw ang oras ng Kongreso na gugugulin para rito. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Sa pahayag ng Office of the Executive Secretary, nasa House of Representatives umano ang kapangyarihan sa anumang hakbang na kailangan gawin tungkol sa impeachment complaint at hindi umano makikialam ang Pangulo bilang respeto sa Kongreso.
Sa isang makeshift memorial muna, inalala ang PNP official at iba pang nasawi sa salpukan ng isang eroplano at military helicopter sa Amerika habang hindi pa na ito turn over ang mga labi. Kabilang siya naimbestigahan ang hindi umanutugmang flight data ng helicopter at ng air traffic controller. Nakatutok si Oscar Oida. Nakatakdang magsagawa ng malakiang operasyon ng Army Corps of Engineers para i-recover ang wreckage ng nagsalpukang American Airlines Flight 5342 at military helicopter. Gayon din ang mga nalalabing bangkay ng mga sakay nito mula sa Potomac River. Dahil tuloy ang investigasyon, hindi pa rin matiyak kung kailan maita-turn over sa mga kaanak ang mga labi ng 67 namatay sa insidente. Kaya sa Virginia, gumawa muna ng makeshift memorial. Kabilang sa mga krus ang isang may pangalan ni Police Colonel Pergentino Bong Malabid Jr., aktibong opisyal ng Philippine National Police na sakay ng eroplano nang ito ay bumagsak. Sa ibaba nito, ikinabit pa ang watawat ng Pilipinas. Off-limit sa media, pero binisita na rin ang makeshift memorial ng may bahay ni Malabed na si Rio kasama ang kaanak ng iba pang nasawi. Sa Facebook post ni Rio, sinabi nito na siya naman ang magbibigay ng bulaklak para sa kanyang asawa. Dagdag niya, hindi muna siya magbibigay ng pahayag habang nagluluksa at gugugulin ang panahon sa paggunita sa buhay ng kabiyak. Binisita rin ng mga kaanak ang baybayin ng ilog ng crash site. Sa briefing sa mga naulila sa Washington DC, ipinaliwanag ang proseso ng pag-recover sa mga labi. Tiniyak din ng PNP na ginagawa nilang lahat para matulungan ang pamilya ni Malabed. Nakakating na po sa US yung kanyang asawa po at inalalayan po siya ng ating police attaché sa US po. Nakaalalay po yung ating mga police po doon sa US po at including po yung Consul General po ng ating embahada. Sa inisyal na investigasyon ng National Transportation Safety Board, lumilipad ang Black Hawk helicopter ng mahigit 200 feet na lagpas sa pinapayagang maximum altitude para rito. Palaisipan sa mga investigador kung bakit lumabas sa air traffic controller na nasa 200 feet lang ang helicopter. Inalerto pa ng Black Hawk helicopter ang air traffic controller tungkol sa presensya ng eroplano ng American Airlines 2 minuto bago ang salpukan. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Muling nagpalipad ng Islander aircraft ang Philippine Coast Guard ngayong araw. Kasunod ng itinuturing na pinakamalapit na paglalayag ng China Coast Guard sa kalupaan ng bansa kahapon. Ang PCG may hinala kung bakit daw tila pabalik-balik ang mga barko ng China sa ating exclusive economic zone. Nakatutok si Chino Gaston. Sa layong 34 nautical miles, itinuturing na pinakamalapit na paglalayag sa kalupaan ng Pilipinas ang ginawa kahapon ng China Coast Guard vessels 3104 at 3301. Galing dagat na sakop ng Mindoro ang 2 barko na ilang araw nang binubuntutan ng BRP Cabra at BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. Ang pagpapalipad ng Philippine Coast Guard ng kanilang Islander aircraft nitong weekend, inulit dito kanina para makuhanan ng litrato at video ang mga Chinese vessels. Sa ngayon, nasa 70 hanggang 75 nautical miles mula La Union ang mga barko ng China. Kung bakit tila pabalik-balik ang mga barko ng China sa parting ito ng Luzon, may hinala ang PCG. Yes, that was the closest that masasabi natin. No? Etong pagdikit niya ng 34 nautical miles yesterday ay continuous. No? Kumbaga, na-detect natin siyang lumapit ng ganon, but it never stayed there for a long time. We believe na China wants to normalize their deployment of illegal deployment of China Coast Guard vessel also within our own exclusive economic zone. Patuloy na i-radio challenge at kung maaari itataboy ng PCG ang mga barko ng China mula sa EEZ ng bansa. Gaya na lang sa tinaguriang Monster Ship 5901 ng China na mula 50 nautical miles ay naitaboy ng BRP Teresa Magbanwa 120 nautical miles mula sa coastline ng Zambales. For more than 30 days already,
our Coast Guard vessels were able to push them away from our coastline. No? Nanindigan ang PCG na sa harap ng mga agresibong kilos ng China Coast Guard, itataguyod ng PCG ang mapayapang pagpapatrolya at pagbabantay sa karagatan. Samantala, kinumpirma naman ng AFP Northern Luzon Command na binalaan at ni-radio challenge ng BRP Jose Rizal ng Philippine Navy ang 3 People's Liberation Army Navy warship 57 nautical miles mula sa Bajo de Masinloc. Isa raw sa mga ni-radio challenge ng BRP Rizal ang isang guided missile Jiangkai 2 class frigate. Illegal daw ang pananatili ng mga planned warship sa Bajo de Masinloc at pagbaliwala sa international law at sinisira ang kapayapaan at stability ng rehiyon. Dati nang sinabi ng Chinese Foreign Ministry na ang paglalayag ng kanilang mga barko sa itinuturing nilang teritoryo ay naaayon sa kanilang batas at sa international law. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok, 24 Oras.